good afternoon, good evening. Welcome po sa ating Kwento at Kape. Another session namin ng Kwento at Kape. And today is a special day kasi po kasama namin ngayon. Ang special guest namin is si Pastor Larry. Yay! Cheers! Thank you sa lahat. Ayan, at ako'y masaya. I'm so happy na to be with these two ladies. Unexpected na invite, but I'm so happy naman to be here. Kasi nakakatuwa kasi na magkaroon kami ng, I don't know, it's sharing or bonding, but thank you so much for being with you today. Actually, you're one of the, iniisip talaga namin in mind. Kasi importanteng spiritual growth ng tao, di ba? Especially nating mga kababaihan. Kaya ikaw talaga yung naisip namin agad that would perfectly guest dito sa podcast namin. So, we're so happy talaga, Pastora, for giving us the opportunity of your time na umattend sa amin. Thank you so much po. Ayun, may question tayo, di ba, kay Pastora. Ang dami actually naka-line up na question. Nakakinakabahan si Pastora sa atin. So, unahin mo na yung tanong mo muna kay Sid. Ayan, kasi si Pastor Larry, matagal ko na rin siyang kakilala. On and off kami. On and off pa tayo, Pastora. Pero ito nga, kasi people know you as Pastora. Just Pastora lang na tutulong dito sa mga tao, spiritually, ganyan. Pero gusto lang namin din, paano ba sabihin niya? Gusto namin, or ako, personally, to let other know din kung paano ka nagsimula and sino ba si Pastora before ka naging Pastora. Yeah. Yes. Gandang question. Ako, medyo mahaba-haba ito ng istorya. So actually, of course, they call me Pastora because my husband is a pastor. So naturally, they call me Pastora. Or sometimes they call me Mommy, Mother. So yung daw mother, parang siyempre, as a pastor, husband is a pastor. So spiritual mother. Spiritual father. Parang ganon. But I'm very happy naman to call like that. I'm not expecting na, kasi nakatawagin ka na bilang pastor. You know naman, pastor is really parang sa kanila kapag narinig mo pastor. So it's like pastor, parang they look at you as it's one of a kind na hindi ordinary. Oo, parang next to God yan di ba? Yung priest, pastor, di ba? Kaya nga sabi ko, I never dreamed in my life to be a pastor's wife. Kasi syempre, di ba, yung life ko before, yun nga, tinatanong mo, sino ba ako before, di ba? Ako naman very simple na syempre, maganda rin yung dreams ko, ano ba yung ambitions ko sa buhay, yung bata ako. Ako yung bata na, Excuse Pastora, have you ever dreamed talaga na maging pastor? I know. So, ikwento mo yung pinanggalingan ngayon. Yan, it's so exciting. So, hindi naman talaga kasi nung dalaga ako, marami akong pangarap. Gusto ko maging, unang-una gusto ko maging stewardess. Oo nga kasi matangkad ka, Flight Pastora. attendant. Yeah, that's my only one dream. Kasi I want to go around abroad and everywhere of the world. So sabi ko sa nanay ko, Nay, gusto ko maging yung stewardess, flight attendant. Kasi gusto kong sumakay ng mga eroplano. Gusto kong kumuha kung saan ako pumunta. So that's my dream. So but nung ako'y college ako, in-apply. Kasi yung tourism is panggabi. So hindi ko siya nakuha. So in short, nakuha ko as a parang business management. So my majoring in marketing. So in short, nung ako'y nagdadalaga na, siyempre marami akong mga na-experience. Marami akong yung life ko ay biglang at my age, maraming mga changes. Kasi di ba along the way, kapag nagiging dalaga ka, maraming magbabago. Kumbaga, minsan nga yung pilit mo biglang minsan nag-change. Iba na pala, no? Yes, Iba na yung gusto mo. So, dumating yung point na nung college ako, ito yung pinakasaddest time ng buhay ko. Nung namatay ang mother ko. So, nagbago lahat Nagbago. Talagang, I don't know what is the plan of God.
for my life. So all of the sudden, nung namatay ang mother ko, siyempre nasad ako. Wala, yung college ako. Ilang taon ka nito, Pastora? I think first, second year college na rin ako. Siyempre medyo sa akin, medyo bata pa ako. 17, 18. Mga gano'n. Mga before mo. Ano na ako, namatay siya after ng bibo ko. Tapos mga So, yes. So, namatay ang mother ko is December. So, November ako nagbibo. Very simple. Galing ako sa school noon, yun ang pinakasadis eh. Siguro gusto ko lang ikwento bakit ako nandito ngayon. As a, I don't know, now, who I am right now. So, gusto ko lang i-share. Dahil nung time na namatay ang mother ko, nagbago yung buhay ko. Tapos, hanggang sa naapektuhan yung schooling ko, second year college na ako, naapektuhan. Third year na. Tapos, hanggang sa nagbago yung life ko. Dahil nung time na yun, nung nasa school ako, gusto ko gumawa ng isang bagay. Na para sa ano ba yung gusto ko talaga ko. Which is napasok ko sa rap modeling. Yeah. So, ganda naman, yes. social, di ba? Model lang yung So, natin. Yes. may namit kami somewhere na pumunta sa bahay natin na may nagsabi na meron yung matangkad, parang gano'n. So, nagpunta sa amin, yung pala, parang they are looking for someone, mga girls na gusto mag-model, mga gano'n. So, in short, nag-aral ako sa modeling school, way back matagal na sa Quezon City. So, doon ako nag-start na nahilig ako mag-black model, ganyan. So, na-enjoy ko during my time. Na-enjoy ko yun. Tapos, iba namatay yung mother ko, nalungkot ako. Parang gano'n, enjoy mo yung life mo. Kasi bata ka pa. Hanggang sa napasok ko doon, nag-schooling ko, tapos, return to schooling, tapos nag-model ako. Ganun. So, in short, na-enjoy ko yung buhay ko. Yes. Hanggang sa maraming bagay ang dumating sa akin, sa lahat ng mga pinag-pray ko. Nung during ng bata pa ako, after 18 years old, lahat ng pinag-pray ko, ibinigay ni Lord. Grabe oh, kasi Sana all, Casey, no? Lahat sa pinag-pray. so during that time, nung kinuha kami sa SM dahil nagmo-model-modeling na ako, short story na, ipapashort ko na lang. So nakukuha kami sa SM, ganyan, mag-rampa ka lang ng damit nila. Yung bagong butik nila, may mga damit na bagong aparat ko promote. So, pinahar nila kami as 500 isang rampa. Wow, may Diba? bayad na pala Oo, to. may bayad. Okay. 500 pesos yun. Tapos minsan with matching merienda pa yun. So yun, dun ako nag-start na nagkaroon ako ng dream na, ay, I want to be like this. I want to be in the world of like modeling. Tapos, came out na sa mind ko na gusto ko rin mag-beauty queen. Ayun. So gusto ko rin sumali sa beauty queen. So, it so happened na during that time, nag-aaral ako. Tapos, yung time na yun, marami kasi nangyari eh. Nag-apply din ako sa Middle East Airlines, sa Emirates. Pero hindi ako, actually, napasok na ako nung hindi ako natuloy. Talaga? I don't know. Alam mo, gusto ko yun. Pero nung nahara ko, during that time, bigla ako nag-double minded. Naging nag-double minded ako na. Second thought ako na, ay, hindi ko na lang kaya tuloy. So, dinecline ko, hindi ako natuloy na sa magiging stewardess. Oo, ang bilis. Actually, ang bilis ng Parehas pala kayo, Pastora, ni Casey. Oh, bilis. Meron din siyang ganyang experience. Actually, kasi po, di ba, dito na ako talaga sa Japan. And then it happened na, ayun nga, nung time na na-hire na ako sa Emirates, okay na lang ako, balik na ako. So sabi ko, sige, finally. Kasi hindi ko naman din talaga yung Japan. Pero syempre, nandito yung family ko. So sabi ko, sige, okay. Parang sayonara na sa lahat. Tapos, kasi February ko kasi talaga yung namin tawag dito, yung lahat kami, papunta na sa, paano tawag doon? Training na namin yung February. Okay. Dating ng January, so meron kami medical, sa medical namin, buntis pala ako. Yes. Yung buntis, hindi ko pa alam noon, ate. Kasi hindi ko pa, it wasn't really planned. Kasi sabi ko, sige,
bye-bye. Diba? Sayang, hindi naman. Yes, kasi for a Filipina na dito, parang, di ba, pinag-usapan natin before yung mga sa akin, yung mga na-achieve ko naman, kahit na kung ano-ano ginagawa ko, di ba? Kasi para akong wala akong kompas eh. Ako, free spirit talaga ako. So, yun, parang pagdating yung January, sabi lang ng doctor sa akin, ano ba, itutuloy mo ba? Sabi ko, ano itutuloy ko? And then, nakita ko na malaki yun. Parang magtatatlong pa na ba? So, hindi ko alam yun. So, anyway, hindi ko na siya pinuntan kasi 29 na ako nun eh. So, hindi ko na siya, pinursoy. Siguro, para din ako dito sa Japan. Siguro minsan mo, line, meron tayong yung sa life natin, hindi mo na-expect. Ito yung gusto mo mangyari. At sometimes, hindi na na-happen. Nagpabago. Bigyan ng change eh, like me. Diba? So, anong ginawa mo, Pastora, after nung, hindi mo tinuloy yung pag-stewardess? So, dinecline ko na siya. So, nagpatuloy ako sa mga rap modeling, sa mga ganyan. Tapos, nag-stop ako ng study noon. Tapos, sa school ko sa PUP, sikat na ako nun eh. Ewan ko, kasi mahilig ako mag-model. Sali-sali ako sa ganyan. May mga supporters ako, mga kapatid ko, mga classmates ko. So, nag-stop muna ako. Pero yung dean namin sa registry sa may PUP, very proud siya sa akin. Kasi lagi niya ako nakita nakabihis. Tapos there are times na kumain ako sa Jollibee, naka-white ako, and then naka-artista, di ba? So it's so happy na papunta namin doon, bumibili ako sa Jollibee, nag-order ako. Akala artista ako. Kasi prepared ko noon sa haba ng buhok ko. Tangkad ka ba? Tapos kinuha kong model ng Palmolive. Pero yung buhok ko lang nakuha. So walang nakakalaban yung ate ko. Tsaka yung isang taga-broadcasting. Kasi during that time, nung college kasi ako, makwento ko lang. Oh yeah, that's good. Kasi during that time, nung college ako, kaka-schoolmate ko si Richard Gomez. So si Richard Gomez talaga is class ko talaga siya nung college ako. Imagine kapag naglalakad kami doon sa, yung namin doon, sa may, kung saan lang. PUP Manila ba to? Sa Santa Mesa, yes. So everyday na makikita ko siya, paglalakad siya, nasa likod ako. Hindi niya alam yun kasi nga, Artista na siya? hindi pa. Nagmamakdo pa lang siya. Wow. So ngayon, during that time, pag nandun siya, kapag nakita ko siyang palabas ng namin, sa school, sasabay ako, nasa likod niya ako. Wala na, gusto ko lang siyang makita. Kasi crush ko talaga siya during that time. Kaya ang ganda ng story eh. May story yan. Why Richard Gomez? Bakit itong asawa ko ngayon ay si Gabi? Yes, meron yung story yan. May connection yan. Malalaman po Kaya, natin yes, ngayon oo. ang connection. Ang ganda nga eh, kaya pag narinig ng yung mga anak-anak ko dito, yung mga mini-minister namin, tuwa-tuwa sila sa istorya ko. Sige, Pastora, pakikwento nga sa amin yung connection. Oo, kasi nangyari nung nakilala ko, ito short na natin kasi napakahaba. Dahil nung nakilala ko si God, si husband, binata pa siya, hindi pa siya nagpapastor noon. Okay. Hindi pa siya nagpapastor kasi hindi ko naman alam kung ano yung buhay niya eh. Di ba? Ganun naman, kapag namit mo isang tao, you never know who he is, ano ba siya. No, you don't even know the person, tama? Yes. Kaya yung time na yun, na nakilala ko siya, accidental siya. Hindi naman talaga ako yung tatawagan. In short, may nagbigay ng mga calling card. Kasama ako doon sa department store na yun. Nagkakilala kami sa Japan. Oo. So parang it's like yung time na yun. Dito sa Japan din. Sa Tokyo. Bata pa ako na nag-aaral ako nun. So that's my OJT. Of course. Kasi gusto ko talaga Japanese company. Nung buhay pa ang mga dalo kasi, sabi ko, no, gusto kong pumunta sa Japan. You know what? Meron kasi ako mga kapitbahay, mga kamag-anak na sa Japan. Sabi niya, no. Sabi niya, wala sa Japan. Sabi niya, but I don't know. Nag-aaral ako ng language. Siguro nga kasi keyword na gusto ko. I want to learn more languages. So sabi nga na pumunta doon. So in the long short, gusto ko na pumunta doon. Gusto ko yun. Gusto ko kasi ganun kasi yung character ko eh. Kapag nagustuhan ko, meron akong determination talaga. Film yun.
At alam ko sa sarili ko mangyayari. Ganun ang karakter ko, Miss Lime, Casey. Nung dalaga ako, pag gusto ko, bibili ako ng kotse at makakabili ako. Nakabili ako at 18 years old. In my own effort and pagsisikap, lahat yun. Malaki pala ang kita Casey ng fashion modeling. I don't know, Alam siguro. natin, ha? But sa kotse ko naman, hindi naman ganun kamahal. Mga vintage na mga lumala. Pero, in my dream, gusto ko, yes. your own money. Gusto ko meron akong ganito. Pag sinabi kong gano'n, nagagawa ko. Yung determinasyon ko, magkakaroon ako. And the Lord, ewan ko, binibless niya ako. So, ladies, alam nyo na ha, determination ang kailangan natin to get Grabe what we talaga. want. So lahat, along the way, namatay ang father ko. Madami nangyari. Pinayagan ako ng father ko. Although father ko, kasi nasa kami ng dormitory eh. Nag-aaral ako ng fashion modeling. Nasa dormitory kami doon. So nagpaalam pa yung manager ko na she will stay in our dormitory with the ladies, with mga girls, mga bata pa din. So, syempre ang father ko very protective kasi ang tatay ko siga-siga sa tundo eh. Totoo ba to? Yes, taga Manila ako, taga Santos kami. Yes. Malapit So, ang tatay ko kasi sikat sa tundo, siga-siga. Tapos naging barangay chairman. Tapos ang tatay ko talaga naging bodyguard ng mga politiko before. Kasi matangkad siya, pogi. So, Doon ka pala nagmana, Pastor. yes, noong time na yon, kinausap yung father ko, pumayag naman. Pero kailangan makita ng father ko yung pupuntahan ko, yung bahay. Dinadalaw ako every week niyan. Kung okay ba, o hindi. Kung walang voice doon sa Oo, floor, wala diba? talaga. Kumbaga, puro girls talaga. So, natutuwa naman ako kasi in my life, lahat ng inisip ko, lahat ng dreams ko na magkaroon gusto ko, nakukuha ko. Kaya sabi ko, ang bait naman ni Lord. Pero hindi pa ako Christian noon. Iba ang ano namin, ang church namin. Kaya parang, masaya ko na. Hanggang sa itong time nakilala ko nga yung naligaw sa akin. Which is, ang pagkakilala, ano ba ba? He introduced himself kung anong pangalan niya, Richard. Ito na balik tayo kay Richard Gomez. Okay, yan. Balik tayo yan. Okay. Diba? Kasi talaga namang meron akong something eh. Na talagang very fan ako ni Richard before. Hanggang ngayon, Hanggang ngayon, diba? hanggang ngayon, even na meron na siyang asawa, si Lucy Torres, pinafollow ko sila. Because they are very beautiful couple. At ma-admire mo sila. Parang sabihin mo, it's a very good couple. Until now, pinafollow ko yung mga vlogs, yung mga lahat pinafollow ko. And yung time na yon, si husband ko, ang code name niya pala nung time yun is Richard. Wow, may code name. Richard ang name niya, kaya parang naano naman ako, parang naging masaya yung puso ko. Nasa uwi na ako naman ng time na yon, in short, umuwi ako ng Pinas, nalilito siya. Through telephone. Tapos ang ganda-ganda ng ano niya, ang ganda-ganda ng boses niya sa phone. Grabe talaga. So, mahihilap ka talaga. Tapos napakasipag tumawag sa akin. Tatawag yan, isa makasagot pa tatay ko. Oh, Nelly, si Richard daw. Richard. So, pinapayaan pa nung time na yun. Kaya may story talaga. Bakit ito naging code name yung Richard? O alam niyo na crush mo si Richard? Hindi. Hindi, parang during that time, ang mga Pilipino pala, may mga code name sa Japan. Hindi ginagamit yung tunay na pangalan. Parang mga hosto din dito, no? May ibang name. May nakaganon pala. So, sabi ko, okay. Parang may idea si Casey. Actually, ate, wala akong idea sa ganyan before. Kasi ever since yung name ko talaga, ang hirap eh. So, really, ang hirap kasi talaga ng name ko. Even, for example, sa school namin, pag tinanong mo, anong pangalan ko, hindi ako pwede gumawa ng masama. Kasi ako lang may ganit pangalan. So, kilala na ako. Pero yung pangalan ko po is Kislev. Oo nga, napaka-unique na name, no? So, yun. Kayo na bahalang mag-spell. Kung maintindihan Is it a nyo. combination of your mom and your dad's name? Usually, ganun pinagdudugtong, di ba? Hindi naman. Yun ba yun? Ganun ba yun? Hindi. Actually, it's Hebrew. So, it's in the Bible. Wow! It happened na marami siyang ibig sabihin, which includes, yung parang nag-resonate sa life ko kasi darkness,
dreams and hope. Overall, it means rainbow. Wow. Yun. Ang ganda pala ng Plus, in Hebrew, it means, ano tawag dito, December. But then, either December or September. But it happened, August ako pinanganak. So, yun, naging Kislev. Oh, that's nice. Kasi yung mga minsan yung mga pangalan, may mga meaning yan. Ay, Oh, yes. ayun pala. Yes, balik tayo sana. Sorry. So, yun, from Kislev, they can't say my name properly. So, yun nga, Kissy. Pero here in Japan, naging Kissy na sa overtime. So, ever since yung ilipat ako by myself na, di ba naging independent na kaate, I was known by my nickname na Casey. Yung pagdating sa mga nickname ng ibang tao, kasi minsan talaga may mga kakilala tayo na may tinatanong ibang tao sa atin. Kunyari, si Richard. Kasi si Richard, sino Richard? Yung lagi mong kausap, lagi, sino si Richard? Eh, si ano naman yun eh, si Anthony naman yun eh. Ha? Hindi yun si Anthony, si Richard din. Yung pala, iniiba-iba nila yung pangalan. Tapos iba din sa passport. Yung totoo yun, totoo yun. May mga code name. Oo, kasi nung time na yun kasi mukha akong Chinese So parang nagbigay sa amin na name na Misty. Misty ka naman. Oo. Yung time na nagpo-model din ako doon. So parang binigyan lang ako ng code na Misty. Kasi mukha akong Chinese na. So yun lang, pero kilala din ako sa Misty before. Oo. Kasi ang pangalan ko Nerissa. Lain din ba yung tunay mong pangalan? Like is a nickname. I got this nung college ako, nag-isip lang kami ng mga unique nickname. From Evangeline, the last, L-I-N-E. Sabi, parang yun na lang gamitin natin. Line siya, di ba? Tapos nung nagka-up nga na line, medyo na-confuse na ako tuloy sa name ko. Kasi ang daming nag-line na kita. Hindi mapalingon ka ngayon, di ba? But yeah, college na ako naging line. So ganun tayo. Okay. Yes, ito rin natin yung story. Oo nga Okay, nandun na tayo na nakakilala na kayo ni Pastor. Kaya yung time na yun, so yun nga, pangalan niya Richard. So medyo na ako, parang May attraction na agad sa pangalan pa pala. lang. Meron ng points. Sino si Ricky? So nakakatuwa. Pero talaga naman si yung husband ko ngayon ay napaka-thoughtful niya, napaka-loving, at saka napaka-makasikaso. Tapos napakait naman ang puso. Okay, wala namang perfect, pero I would say na he is one of a kind. Ayun pala, hindi pala si Richard siya. It's just a gift. But ang pangalan niya po ay Gabriel. Wow, ang gandang name. Gabriel. So in short, of course, naging kami, mga boyfriend na, asawa kami. So binilang kami ng 2 anak. So we have 2 kids, children. So now, meron na ako mga apo. No, in short, naging family na, naging mag-asawa na. So ngayon, iba na yung aming status. Iba na yung aming buhay. So it's about, iba na, it's like serving the Lord. Iba na yung aming life. So yung transition, Pastora, from getting married to I would say ordinary man. Kasi hindi pa siya pastor, di ba? As you mentioned kanina. So, paano yung transition from being ordinary into being a pastor? Actually, may story din yan eh. Bakit siya? May calling ba na nangyari? Actually, may calling talaga siya. Kasi nung I found out na nung nasa church kami, na meron pala siyang calling. So, along the way, yung pagkasama namin, so nakita ko na hindi kakaiba. Na parang hindi siyang ginagawa sa ministry na hindi ko alam before. Sabi ko, ito pala yung calling niya. May calling pala siya. Which is, ini-ignore niya. So, he cannot pursue that. Hindi ipagpatuloy na gawin. Which is, may calling talaga siya kasi nakikita ko. So, along the way na magkasama namin, dahil mag-asawa na kami, so nakikita ko yung parang nagbabago. Nagbabago yung aming life bilang couple. Nagkaanak na kami. So, nakikita ko pa rin yung life niya, yung puso niya, doon sa ministry na ginagawa niya. If I'm right, Pastora, architect si Pastor Gat, di ba? Ano siya, actually, ang ginawa niya sa UST Fine Arts, Fine great Arts. architectural, background din, kasama.
yun talaga yung gusto niya. Kaya magaling siya mga design, drawing, magaling siya sa creation, creativity, galing niya. Talent talaga Yes. yan, no? Inborn. Kaya ginawa siya ng word vision. Binata siya. Yes. Ganda rin ang ano niya. So, doon nag-start. Kaya nung makita ko na nung magkasama na kami, marami nangyari sa buhay namin. Kasi parang meron siyang calling na pinagagawa ni Lord sa kanya na hindi niya makipagpatuloy. Parang he's just neglecting and he wants to run. Parang siya tumakbo na ayaw niya tanggapin yung calling. But dumating yung time sa buhay namin na meron na kaming anak, si Ivane at saka si Ryan, doon nagsimula parang yung gusto ni Lord na signs nangyari doon sa mga anak ko. Kasi ayaw niya pang sumunod sa calling. So, ganun pala yung pag-calling na kailangan mo sumunod. Kailangan ko lang sumunod, hindi ko kailangan tumakbo. So, along the way, yung mga anak ko, si Ivane miracle baby na yan, ako namatay na yan before kasakit, lahat na, marami nangyari. So, ito yung ginamit ng Lord sa amin. Na para siguro, gusto ni Lord na kailangan ko siyang isingin. Wake up call. Na kailangan mo nang sumunod sa akin. Huwag ka nang mag-run. Face it. Ano yung gusto ni Lord na ipakita sa'yo. So, along the way, nakita ko nung nangyari sa mga anak ko. Sabi ko kay yung husband ko, sabi ko, bakit di ka naman sumunod? Kasi di naman nangyayari. Parang hindi naman yung thinking ko. Na baka because of disobedience sa kanya, ha? Kasi hindi ko maunawaan his life Hindi ko maunawaan kasi I'm only a wife. Hindi naman hindi ko alam ano nangyayari. Yung pala may calling siya. So I don't understand na bakit gano'n? Bakit ganito? Bakit nangyayari yung ganito? Why is this happening? So na-realize ko, ba't kaya? Tapos nakatingin ako sa husband ko. Kasi nakita ko yung ginagawa niya sa ministry Like, active na siya sa ministry. Ginagawa niya yun. Yung pala, I found out na ever since pala, may heart na siya. Kaya tumatakbo siya, nag-Bible school siya Nung college siya, nag-Bible school siya after ng college, 2 years, natapos niya yun. So, syempre, little by little, natatakbo ko na yung ano ba yung inside of him. Ano ba yung mga sikreto? Doon mo pala matatagpuan, doon mo pala malalaman yung mga sikreto ng tao na mahal mo sa buhay. Kapag nakasama mo siya, makikita mo yung mga sikreto niya. Ano ba talaga yung magiging, ano ba yung buhay niya? Doon? Ngayon? At ano pa ba dapat yung pinagdap niya? Kaya nakita ko yun, sabi ko, nung nangyari sa buhay namin yun, Casey. Kasi almost yung anak ko lagi Ay, hindi ko maunawaan. I don't understand. Kasi umiiyak ako nun Sabi ko, bakit ba? Sabi ko, ano ba yung ano mo? Sabi ko, ano ba yung gusto mong gawin? Ano ba yung gusto ni Lord na gagawin para sa'yo? Kasi nakikita ko na ginagawa niya ministry. Sabi ko, bakit hindi ka sumunod? Ano ba yung gusto? Sumunod ka na lang. Doon na nagkaroon siya ng heart na maging talagang active sa ministry. Doon niya pinurso talaga na di pala yung calling. Di ba pala yung calling? Iba talaga yun. Di ba pala yung calling? You cannot deny it. Yes, that, pag may calling ka, you cannot grant to it. Kapag may calling ka, iba kasi yung may calling pala sa meron ka lang palang talent. Meron kang gift. Iba pala yun. So doon ko nakita, kasi hindi ko maunawaan, Hindi pa naman ako yung Christian na malalim. Diba? I don't understand. Maybe siya, si God, naunawaan niya. Hindi lang niya ma-explain sa akin bakit gano'n. Until yung time na yun, dumating yung point of time na nag-ministry siya. Nag-active siya sa ministry. Tapos, along the way, ako yung nagiging burden niya. Kasi hindi ako nagiging supportive. See? May kotse na kami, meron kami lahat, may bahay at lupa kami, may supportive ako ng mga tenants, yung mga tatay ko rin, nandiyan pa, buhay pa noon, yung kapatid ko, yung anak ko. Ang dami ko struggles, magiging Kristiyano. No? Bago ako maging Kristiyano, kasi nauna siya maging Kristiyano, di ba? Ang daming struggle, parang normal struggle na mag-asawa. Di ba? Yung for leaders, pastoral kasi di ba overall,
sinabi mo naman sa amin na from the beginning, sino ka, nakita lang din namin yung transition mo bilang tao. Kasi dito sa Japan, hindi ko alam yung insight ng ibang tao, pero lahat tayo, meron tayong image. For example, of what we are doing. For example, I'm a assistant station now. Ang image sa akin ng mga tao, sige, ang alam niya, magpaganda lang. Ano ba siya before? Is she a mother? Is she a daughter? Is she a wife to someone? A good friend? Ganyan. But then, yung mga version natin before, naglasin ng mga tao natin sa buhay natin before, yun lang ang alam na nila. Minsan kasi yung transition natin, nakikita lang yan ng mga totoong tao sa buhay natin na tanggap tayo. Yung close sa atin. Yes, yung mga close sa atin. So, with you, kasi nakita ko din, ngayon, first time mo sinabi yung ganyan na ikaw pala yung ikaw yung overall nakakita kay Pastor kung ano yung calling niya. Na talaga pala ang babae ang nakakakita ng vision sa lahat. Kapag protector nga tayong babae, hindi naman talagang mga lalaki. Maybe they can protect us sa physically, siguro maybe financially, ganyan. But then, overall, kung sa heart, tayong mga babae, kung anong buhay, ito yung vision natin, ikaw yung gumawa. Ganun pala talaga yun. Kasi that's how it works. Parang gano'n. So, ikaw, from that, you have a very good life. Sabihin na natin. Kung para sa iba, kasi alam mo naman sa Pilipinas, iba yung nasa middle ka, and nasa ibaba ka, ibaba, and then sa upper class ka. Sometimes sa atin, ang middle class is equivalent din sa ibaba. Bakit ka mo? Kasi tomorrow, you don't know if meron din tayong pagkain, meron tayong trabaho, ganyan. But with you, alam mo yung natitigman mo naman yung good life at the age of 80, meron kang car, ganyan. But then, paano mo lahat yun tinanggap when you came here to Japan? Kasi iba po, diba? Iba kasi yung nasa Pilipinas ka na, you have a lot, you know the ways of how you live there. But then, diba, iba yung pagdating natin dito, ibang yun, yung adjustment, diba? What do you think, Adeline? Yeah, that's true. Kaya nga, yung minsan, you're torn between, embracing yung calling ni Pastor siguro, and then, yung materialistic things that he can provide. Kasi, service to God yun eh. Kaya syempre, I know he's torn between that two. So, paano nangyari yun, Pastor? Actually, nung dumating yung time, marami na kami nagawa sa ministry sa Pilipinas, marami na. Until such time na dumating yung time 2010, na he wants to surrender all. Gusto niya mag-full-time. So, nag-work ako sa Japanese company. So, Ayan, di ba dyan tayo nagkausap? Di ba iyan alam ng mga tao? Kasi ang alam nila, Pastor, Ortigas. Ang tagal ko sa Japanese company since 1999 until 2012. No? Ang tagal ko, kaya so much blessed ako kung sa mga naging work ko. Bait talaga. Bait ni Lord talaga sa akin. But then, nasa ministry na kami noon, and then, as I grow so much, I grow so much in my aspect of my life, sa spiritual, lahat, sa motherhood, being a wife, being a friend, and being support sa ministry. Grabe yung growth ko. Kasi from the start na tamad-tamad ako pumunta sa ministry, tamad-tamad ako, may kotse na ayaw pa. Ang dami talagang struggle sa akin ni Pastor kasi siya yung nauli. Kailangan niya akong dalhin eh. Pero dumating yung time na ako yung naging support system niya. Go. Doon ako little nag-mature ako. Siyempre, hindi po automatic yung yung growth eh. Oh, yeah. Diba? Little by little, gradually talaga. Ang ganda yung pag-grow ko eh. Parang minode ako ni Lord eh. Kaya iba yung binigay sa akin ni Lord na, yung binigay niya sa akin parang na, yung, what do you call this? Yung time na paano ko mag-grow, napakaganda. Kasi yung growth ko, hindi siya yung pa-up, and then down, tapos up ulit, tapos down. Before siguro meron. But dumating yung time sa akin na nag-mature na ako, as a person hindi na as a pastor's wife, hindi na as a person na nakita ko yung changes. Ganun pala yun, na kapag
nakuha mo yung, ano ba yung will mo doon sa buhay mo? Ano yung purpose mo? Doon ko nakita na, This is my life. This is my time. I believe.